Ang huni ng kuliglig sa labas ay tila nakikipagsabayan sa ugong ng aircon sa loob ng malaking bahay. Nakaupo si Patricia sa dulo ng mahabang mesa. Sa kanyang harapan, ang tinolang manok na kanina pa lumamig at namuo na ang mantika. 11:11 na ng gabi. Wala ng luha ang kanyang mga mata. Tuyo na ang mga ito, katulad ng pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanyang asawang si Dante. 5 taon na silang kasal, ngunit sa huling 2 taon, pakiramdam ni Patricia ay isa na lamang siyang palamuti sa bahay na yon. Narinig niya ang pagbukas ng gate, ang tunog ng makina ng sasakyan ni Dante. Tumayo si Patricia, inayos ang kanyang duster at huminga ng malalim. Kahit ngayon lang, sana naman ay ngumiti siya. Bulong niya sa sarili. Pagbukas ng pinto, hindi pumasok ang hangin ng gabi. Pumasok ang isang bagyo. Unang pumasok si Dante. Nakasimangot, magulo ang buhok, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, may hila-hilang malaking maleta ang isang babae. Bata, marahil nasa 21 anyos. Maputi, nakasuot ng maikling bestida na halos kita na ang kaluluwa. Ay yumunguya ng chewing gum. Natigilan si Patricia. Nanigas ang kanyang mga tuhod. Dante? Ang tanging sambit niya. Hindi siya tinapunan ng tingin ng asawa. Pumasok ka, Sheila. Ilagay mo yung gamit mo sa sala. Wow, babe. Ang laki pala ng bahay nyo. Medyo baduy lang ang curtains pero carry na. Sabi ng babaeng tinawag na Sheila habang inililibot ang tingin sa paligid. Tiningnan niya si Patricia mula ulo hanggang paa at ngumisi ng nakakaloko. So, ito yung asawa mo? Humarap si Dante kay Patricia. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha nito. Dante, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Patricia. Sino siya? Bakit may dala siyang maleta? Si Sheila, sagot ni Dante, na parang nagpapakilala lang ng bagong empleyado. Buntis siya, anak ko, at dito na siya titira. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Patricia. Ano? Dito? Sa pamamahay natin, Dante? Asawa mo ako. Nasa loob ako ng bahay na to. Lumapit si Dante. Dinuro si Patricia sa muka. Huwag mo nga akong sigawan, Patricia. Wala kang karapatan. Sino bang nagbabayad ng kuryente dito? Sino ang bumibili ng pagkain? Ako. Kaya kung sino ang gusto kong patirahin dito, ay titira dito. Kung ayaw mo, lumayas ka. Babe, chill ka lang. Baka may stress si baby. Malambing na singit ni Sheila sabay haplo sa braso ni Dante. Tumingin siya kay Patricia. Ate, huwag ka na kasing maingay. Share na lang tayo. Di naman ako madamot eh. Huwag mo ako maate-ate. Sigaw ni Patricia. Sa kauna-unahang pagkakataon ay lumabas ang galit niya. Dante, pakiusap. Respetuhin mo naman ako. Kahit huwag na bilang asawa. Kahit bilang tao na lang. Sa harap ko pa talaga. Tumawa ng mapakla si Dante. Respeto? Matagal nang nawalang respeto ko sa'yo nung naging pabigat ka. Wala kang trabaho. Wala kang silbi. Baog ka pa. Si Sheila, binigyan ako ng anak sa loob ng 3 buwan. Ikaw, 5 taon. Patricia, nga. Dahil sa sakit, napaupo si Patricia sa sahig. Ang katotohanang hindi siya magkaanak ang pinakamalalim na sugat sa kanyang pagkatao. At ngayon ay binubudburan ito ni Dante ng asin sa harap ng kanyang kabit. Oh, ano? Iiyak ka na lang dyan? Buliyaw ni Dante. Ipaghanda mo kami ng pagkain. Gutom na si Sheila. Tumingala si Patricia. Puno ng luha ang mga mata. Dante, kikilos ka ba? O kakalad ka rin kita palabas ng bahay na to?
Nanginginig na tumayo si Patricia. Pinahid ang luha. Tinalikuran ang dalawa at naglakad patungo sa kusina. Sa bawat takbang, nadidinig niya ang hagik-gikan ni Dante at Sheila sa sala. Ang luma naman ng sofa niyo, babe. Palitan natin, ha? Oo, lahat ng gusto mo. Ikaw lang ang masusunod dito. Sa kusina, habang iniinit ang sabaw, hindi na umiiyak si Patricia. May namuong desisyon sa kanyang dibdib. Isang malamig at matigas na desisyon. Lumipas ang isang buwan. Ang bahay na dati santuaryo ni Patricia ay naging isang impyerno. Inilipat siya ni Dante sa maliit na kwarto sa tabi ng labahan. Ang master's bedroom ay inangkin na ni Dante at Sheila. Araw-araw, naririnig ni Patricia ang kanilang tawanan at minsan ang mga ungol na pumupunit sa kanyang puso. Ginawa siyang katulong sa sarili niyang pamamahay. Patricia! Sigaw ni Sheila mula sa sala, 8:00 ng umaga. Dali-daling lumabas si Patricia mula sa kusina. Punas-punas ang kamay sa apron. Bakit? Nakaupo si Sheila sa sofa. Nakataas ang paa sa center table. Nanonood ng TV habang kumakain ng mangga. Pakiabot nga ng remote, ang layo eh. Nasa tabi lang ng braso ni Sheila ang remote. Sheila, nasa tabi mo lang. Mahinahong sabi ni Patricia. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Dante. Anong problema dito? Babe, oh. Sumbong ni Sheila na parang isang bata. Inuutusan ko lang na iabot yung remote. Nagdadabog na si Patricia. Masama yata ang loob na pagsilbihan ng anak mo. Tumingin ng masama si Dante kay Patricia. Ano ba, Patricia? Simpleng utos lang. Hindi mo magawa. Ano bang silbi mo dito? Palamunin ka na nga. Nagre-reklamo ka pa? Dante, nasa tabi niya lang ang remote. Sinasadya niyang... Wala akong pakialam. Sigaw ni Dante. Inihagis niya ang diaryong hawak sa mukha ni Patricia. Pulutin mo yan. Iabot mo sa kanyang remote. Ngayon na. Napapikit si Patricia. Dahan-dahan siyang yumuko, pinulot ang dyaryo. Kinuha ang remote sa mesa at iniabot kay Sheila. Salamat, ate. Nakangising sabi ni Sheila. Pakikuha na rin ako ng tubig, yung malamig. Lagyan mo ng lemon. Habang naglalakad pabalik sa kusina, narinig niya ang bulungan. Babe, kailan ba aalis yung asawa mo? Ang bigat ng aura eh. Baka ma-stress si baby. Hayaan mo siya. Wala yang pupuntahan. Walang pera yan. Tinitiis ko lang dahil sa libreng katulong. Napahigpit ang hawak ni Patricia sa pitsil ng tubig. Libreng katulong. Iyon pala ang tingin sa kanya. Pumasok sa kusina si Aling Mercy, ang labandera nila na matagal nang naninilbihan. Naawa ito kay Patricia. Ma'am Patricia, bulong ni Aling Mercy. Bakit po kayo nagtitiis ng ganito? Mayaman naman po ang pamilya niyo sa probinsya. Pwede naman po kayong umuwi. Umiling si Patricia habang naghihiwa ng lemon. Ang kanyang mukha ay blanco. Hindi naman hindi ako aalis. Hinihintay ko lang ang tamang panahon. Anong panahon po? Tumingin si Patricia kay Aling Mercy. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng matanda ang isang kakaibang kislap sa mata ni Patricia. Hindi ito isang luha, ito ay isang apoy. Ang panahon na sila naman ang luluhod. Dumating ang kaarawan ni Dante. Nagpasya siyang magdaos ng malaking party sa bahay. Inimbita niya ang kanyang mga kasosyo sa negosyo, mga kumpare, at mga kamag-anak na kinukonsinti ang kanyang pambababae. Patricia, utos ni Dante habang nagbibihis ng mamahaling polo. Gusto ko na ikaw ang magluto ng lahat. Kare-kare, ditsyong kawali, kaldereta. Gusto ko, perfect lahat. Darating si Mayor. Oo, Dante. Sagot ni Patricia nang walang emosyon.
At isa pa, dagdag ni Dante habang nagsusuklay. Huwag kang lalabas ng kusina habang andyan ang mga bisita. Si Sheila ang iintindihan nila bilang partner ko. Nakakahiya kung makikita kang losyang dyan. Doon ka na lang sa likod. Tumango lang si Patricia. Masusunod. Kinagabihan, puno ang bahay. Masigla ang tugtugan. Maapaw ang alak. Si Sheila, suot ang isang kumikinang na pulang gown na halatang mahal, ay nakakapit sa braso ni Dante habang ipinapakilala sa mga bisita. Ito nga pala ang aking inspirasyon, si Sheila. Pagmamalaki ni Dante. At ang aming baby boy. Nagpalakpakan ng mga tao. Walang nagtanong kung nasaan si Patricia. Alam ng lahat, pero walang may pakialam. Sa kusina, tahimik na nag-aayos si Patricia. Hindi siya nagluluto, nakabihis siya. Hindi ng duster, hindi ng apron. Suot niya ang isang eleganteng itim na bestida. Simple pero sophisticado. Naka-makeup siya ng maayos at ang kanyang buhok ay nakapusod ng malinis. Ma'am, saan po kayo pupunta? Gulat na tanong ni Aling Mercy. Manang, inabot ni Patricia ang isang sobre kay Aling Mercy. Ito ang sweldo mo para sa susunod na 6 na buwan. Magbakasyon ka muna. Po? Bakit? Basta, umalis ka na ngayon din. Sumunod ka sa akin sa labas mamaya. Huminga ng malalim si Patricia. Kinuha niya ang isang folder sa ibabaw ng ref. Ito na. Lumabas si Patricia mula sa kusina, patungo sa garden kung saan naroon ang party. Biglang tumahimik ang musika nang makita siya ng mga bisita. Ang losyang na inaasahan ni Dante ay wala doon. Isang napakagandang babae na naglalakad sa gitna ng crowd. Taas noo, may bitbit na dignidad na hindi kayang bilhin ng pera ni Dante. Napatingin si Dante, nanlaki ang mga mata ni Sheila. Anong ginagawa mo dito? Madiing bulong ni Dante nang makalapit si Patricia sa stage. Sabi ko, huwag kang lalabas. Inagaw ni Patricia ang mikropono mula sa MC. Magandang gabi sa inyong lahat. Bati ni Patricia. Ang boses niya ay buo at matatag. Salamat sa pagpunta sa kaarawan ng asawa ko. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Patricia, bumaba ka dyan. Sigaw ni Dante. Akmang aakyat sa stage pero pinipigilan siya ng tingin ni Patricia. Gusto ko lang magbigay ng regalo kay Dante. Patuloy ni Patricia. Itinaas niya ang folder. Alam nyo, 5 taon akong naging tapat. 5 taon akong nagtiis. At sa huling buwan, pinatira niya rito ang kanyang kabit. Tinuro niya si Sheila na mutla ang babae. Dante, baling ni Patricia sa asawa. Sabi mo, wala akong silbi. Sabi mo, palamunin ako. Sabi mo, wala akong pupuntahan. Binuksan ni Patricia ang folder at inilabas ang mga dokumento. Naalala mo ba nung nagpakasal tayo? Pumirma ka ng prenuptial agreement. Dahil ang totoo, Dante, wala kang pera. Napasinghap ang mga tao. Namula si Dante sa galit at hiya. Tumigil ka. Ang bahay na to, sigaw ni Patricia para marinig ng lahat. Sa akin to, pamana ng mga magulang ko. Ang kumpanya kung saan ka nag-aastang boss, sa pamilya ko yun. Ako ang majority shareholder. Ikaw ay appointed manager lang na pinapasweldo ko dahil sa awa. Lumuwa ang mga mata ni Dante at Sheila para silang sinampal ng hangin. Hindi totoo yan. Tili ni Sheila. Babe, sabihin mong hindi totoo yan. Mayaman ka. Tiningnan ni Patricia si Sheila nang may halong awa at pandidiri. Iha, ang babe mo ay nabubuhay sa credit card. Nakapangalan sa akin. At ang kotseng gamit nyo?
Sa akin. Ang perang ipinang-party nyo ngayon, sa akin. Humarap ulit si Patricia kay Dante. Ngayong gabi, tinatapos ko na ang lahat. Ito ang termination letter mo sa kumpanya. Tinatanggal na kita. At ito, inilabas niya ang isa pang papel. Ang eviction notice. Binibigyan ko kayo ng 10 minuto para lumayas sa pamamahay ko. Katahimikan. Nakakabinging katahimikan. Hindi mo magagawa sa akin to. Sugod ni Dante. Akmang sasaktan si Patricia. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay niya, 2 malalaking security guard ang humarang at pumigil kay Dante. Bitiwan niyo ako. Asawa ko yan. Dating asawa. Pagtatama ni Patricia. Nakafile ng annulment kaninang umaga. At dahil sa pambabae mo at pang-aabuso mo na may ebidensya ako, itinaas niya ang kanyang cellphone. Wala kang makukuha kahit isang singgong duling. Nagkagulo ang party. Umalis ang mga bisita isa-isa. Nahihiya sa nasaksihan. Naiiwan si Dante at Sheila sa gitna ng garden habang pinapanood sila ng mga guard. Patricia, pag-usapan natin to. Nagmamakaawang sabi ni Dante. Biglang nagbago ang tono. Nawala ang angas. Buntis si Sheila. Saan kami pupunta? Bumaba si Patricia sa stage at lumapit sa kanila. Tiningnan niya si Sheila na umiiyak na ngayon. Sheila, malumanay na sabi ni Patricia. Sabi mo, sure tayo, di ba? Di naman ako madamot. Ibinibigay ko na sa'yo si Dante. Buong buo. Sa'yo na ang utang niya. Sa'yo na ang mga bisyo niya. At sa'yo na ang responsibilidad na buhayin siya. Good luck. Ate, sorry na. Wala kaming matutuluyan. Hagulgol ni Sheila. Hindi ko na problema yon, sagot ni Patricia. Dante, may 5 minuto ka na lang. Tumalikod si Patricia at naglakad pabalik sa loob ng kanyang bahay. Patricia, mahal kita! Patricia! Sigaw ni Dante habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palabas ng gate. Kasunod niya si Sheila na hila-hila ang maleta. Ang pulang gown ay putik-putik na. Pagsara ng malaking pintuan, napasandal si Patricia doon. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Tumulo ang luha. Pero hindi dahil sa lungkot. Luha ito ng ginhawa. Luha ng kalayaan. Lumapit si Aling Mercy na kanina pa nakasilip. Ma'am, niyakap ni Patricia ang matanda. Tapos naman ang akin na ulit ang buhay ko. Malakas ang ulan ng gabing yon. Tila nakikisama ang langit sa paghuhugas ng dumi sa mansyon ni Patricia. Habang sa labas naman ay basang-basa sina Dante at Sheila. Hila-hila ni Sheila ang kanyang malaking maleta. Ang gulong nito ay kumakayod sa aspaltong kalsada. Wala na ang kanyang high heels. Bit-bit na niya ito dahil masakit ang kanyang mga paa. Ang pulang gown na kanina'y agaw atensyon ay ngayoy parang basahan na nakadikit sa kanyang katawan. Babe, ano na? Sigaw ni Sheila, nanginginig na sa ginaw. Saan tayo pupunta? Ang bigat ng maleta ko, buntis ako, baka nakakalimutan mo. Huminto si Dante sa tapat ng isang saradong tindahan. Basag ang kanyang ego, pero pilit pa rin nagmamalaki. Huwag kang maingay, Sheila. Nag-iisip ako. Bulyaw ni Dante. Hinukot niya ang kanyang wallet. Mayroon lamang siyang 3,000 piso na cash. Ang mga credit card niya, lahat yon ay extension cards na nakapangalan kay Patricia. Malamang ay putol na ang mga ito sa ngayon. Tumawag ka ng Grab. Mag-hotel tayo. Utos ni Sheila. Sinubukan ni Dante buksan ang cellphone niya. Low battery. At mas malala, wala siyang data.
dahil ang plan niya ay binabayaran ng kumpanya ni Patricia. Putol na rin ito. Wala akong signal. Pagsisinungaling ni Dante. Maglalakad tayo hanggang sa kanto. May motel doon. Motel? Pandidiri ni Sheila. Dante, sanay ako sa kondo, hindi sa motel na pugad ng mga daga. Umarap si Dante. Ang mga mata ay puno ng galit na hindi maibunton kay Patricia, kaya kay Sheila niya ay binubuhos. Wala tayong choice. Kung ayaw mo, matulog ka dito sa kalsada. Nanahimik si Sheila. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ni Dante. Walang kapangyarihan, walang pera, at walang modo. Naglakad sila ng 2 kilometro sa ilalim ng ulan. Nakahanap sila ng isang mumurahing motel sa gilid ng highway. Red Dragon Lodge, amoyosi ang resepsyon at may mantsa ng mga pader. Pagpasok sa kwarto, ibinalibag ni Dante ang sarili sa matigas na kama. Si Sheila ay napaupo sa sahig, yakap ang tuhod at umiiyak. Akala ko ba mayaman ka? Umahagulgol na tanong ni Sheila. Sabi mo, CEO ka. Sabi mo, sa'yo yung bahay. Tumahimik ka. Sigaw ni Dante sabay bato ng unan. Babawi ako. Makikita ng Patricia na yan. Bukas na bukas. Kukuha ako ng abogado. Idedemanda ko siya. Pero sa kaloob-looban ni Dante, alam niyang suntok sa buwan yon. Wala siyang pambayad sa abogado. Wala siyang pambili ng pagkain bukas. Ang hari ay hubad na. Lumipas ang 2 buwan. Naubos ang 3,000 ni Dante sa unang linggo pa lamang. Napilitan silang lumipat sa isang maliit na kwarto sa looban ng squatters area. Walang aircon, iisa ang banyo para sa 5 pamilya, at maninipis ang dingding. Ang tiya ni Sheila ay lumobo na. Ang kanyang balat na dating makinis at maputi ay naging magaspang at puno ng pantal dahil sa init at kagat ng lamok. Dante, nagugutom na ako. Reklamo ni Sheila habang nakahiga sa banig. Gusto ko ng apple. Gusto ko ng grapes. Nakaupo si Dante sa may pinto. Nakasuot ng sando na may butas. Umiinom ng gin bulag. Ang dati niyang makisig na katawan ay namayat at naging isang losyang. Apple? Grapes? Tumawa ng mapakala si Dante. Maglugaw ka dyan. Yan lang ang kaya ko. Wala ka bang diskarte? Sigaw ni Sheila. Bumangon ito ng hirap na hirap. 2 buwan na, Dante. Wala ka pa ring trabaho. Sabi mo, matatanggap ka sa kabilang kumpanya. Tumayo si Dante at dinuro si Sheila. Dahil hinarang ako ni Patricia. Lahat ng ina-applyan ko, tinatawagan ang dati kong opisina para sa background check. At anong sinasabi ng HR nila? Naninakawan ko ang kumpanya. Na-incompetent ako. Sino lang ang tatanggap sa akin? Totoo yun. Sinigurado ni Patricia na malinis ang pagkakalatag ng katotohanan. Si Dante ay blacklisted sa industriya. Ang tanging pwede niyang pasukan ay labor o construction. Pero masyadong mataas ang pride ni Dante para gawin yon. Ibenta mo ng mga alahas mo. Utos ni Dante. Yung kwintas na bigay ko sa'yo nung anniversary natin. Nanlaki ang mga mata ni Sheila. Ayoko. Ito lang ang meron ako. Mamamatay tayo sa gutom kung hindi mo ibebenta yan. Akin na. Nag-agawan sila. Sinabunutan ni Dante si Sheila. Tinulak ni Sheila si Dante. Sa huli, nakuha ni Dante ang kwintas at dali-daling lumabas para dalhin sa pawn shop. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Dante. May lalong madilim na muka. Wala siyang dalang pagkain, wala ring dalang pera. Inihagis niya ang kwintas sa mukha ni Sheila. Walang kwenta, bulong ni Dante. Anong walang kwenta? Fake, sagot ni Dante. Hindi tinanggap ng sanlaan. Tanso lang daw yan, na pinatungan ng ginto. Napatitig si Sheila sa kwintas.
Ito ang kwintas na ipinagmamalaki niya sa Facebook. Ito ang dahilan kung bakit niya iniwan ang dati niyang boyfriend para kay Dante. Peke? Nanginginig na tanong ni Sheila. Peke ang bigay mo? Ibig sabihin, peke ang lahat? Tumawa si Dante, tawang parang nababaliw. Oo, Sheila. Peke ang lahat. Ang pera, ang bahay, ang kotse. Lahat yun kay Patricia. Ang tanging totoo lang sa akin ay ang apelyido ko, na ngayon ay basura na rin. Doon naramdaman ni Sheila ang pinakamalalang sakit, hindi gutom, kundi isang pagsisisi. Iniwan niya ang simpleng buhay para sa isang huwad na paraiso. At ngayon, nakakulong siya sa impyerno kasama ang isang demonyo. Dumating ang araw ng panganak, hating gabi. Sumakit ang tiyan ni Sheila. Dante, manganganak na ako. Pumutok na ang panubigan ko. Tulungan mo ako. Dalhin mo na ako sa Mayhay Hospital. Sigaw ni Sheila habang namimilipit sa banig. Pumutok na ang panubigan niya. Lasing si Dante, tulog sa isang sulok. Dante! Hinampas ni Sheila ang binti ng lalaki. Nagising si Dante. Hilo at mabaho ang hininga. Ano ba? Natutulog ang tao eh. Lalabas na ang bata. Pumutok na ang panubigan ko. Dalhin mo na ako sa Mayhay Hospital. Wala tayong perang pang-hospital. Sigaw ni Dante. Dito ka na lang. Tatawag ako ng hilot. Ayoko. Masela ng pagbubuntis ko. Mamamatay ako dito. Parang awa mo na. Sa gitna ng sigawan, narinig sila ng mga kapitbahay. Pumasok si Aling Puring, ang tsismosang kapitbahay na may mabuting puso. Diyos ko, manganganak na ang asawa mo, Dante. Tara, isakay natin sa tricycle. Dinala nila si Sheila sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Charity ward sa madaling salita. Mexican, mainit. Habang naghihirap si Sheila sa delivery room, nasa labas si Dante nakatunganga. Wala siyang pambili ng gamot, wala siyang pambili ng diaper. Lumabas ang doktor. Mr. Dante, sino po ang asawa ni Sheila? Ako, mahinang sagot ni Dante. Nanganak na siya, lalaki, pero tumigil ang doktor. Premature ang bata, kailangan ilagay sa incubator. Kailangan niya ng malaking halaga para sa gamot ng bata at ng nanay dahil nagkaroon ng komplikasyon. Napaupo si Dante sa sahig. Saan siya kukuha ng pera? Bigla niyang naalala si Patricia. Kinuha niya ang cellphone ni Sheila dahil naibenta na niya ang kanya. Hinanap niya ang number ni Patricia. Nakabisado pa rin niya. Nagring. Isang beses, dalawa, at biglang sumagot. Hello? Ang boses ni Patricia, kalmado, malamig, at disente. Parang musika mula sa langit na hindi na niya maabot. Patricia! Garalgal ang boss ni Dante. Patricia, tulungan mo ako. Nanganak si Sheila. Mamatay ang anak ko. Wala akong pera. Parang awa mo na. Katahimikan sa kabilang linya. Dante, sagot ni Patricia, walang galit pero wala ring awa. Noong sinabi kong baog ako, tinawanan mo lang ako. Noong pinalayas mo ako sa kwarto, inaliwala mo ako. Ngayon humihingi ka ng tulong para sa anak mo, sa kabit mo. Patricia, bata to. Walang kasalanan ng bata. Iyak ni Dante. Tama ka. Walang kasalanan ng bata. Sabi ni Patricia. Kaya sana, bago ka ng babae at nagpakasarap, inisip mo muna kung paano mo bubuhayin ang magiging bunga ng kalokohan mo. Di ko responsibilidad ang kapabayaan mo, Dante. Ibinigay ko sa iyo ang kalayaan mo. Gamitin mo yan. Binabaan siya ng telepono. Napahagulgol si Dante sa gitna ng hallway ng ospital. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Ang dating mapagmataas na lalaki, ngayon lumuluhod at nagmamakaawa sa wala.
Nakaligtas ang sanggol dahil sa tulong ng DSWD at malasakit ng ibang pasyente na nag-ambag-ambag. Pero ang relasyon ni Dante at Sheila ay tuluyan ng namatay. Isang linggo matapos lumabas ng ospital, bumalik si Dante sa inuupahan nilang kwarto galing sa paghahanap ng racket. May dala siyang konting pagkain galing sa pagkakarga sa palengke. Pagbukas niya ng pinto, walang tao. Wala si Sheila, wala ang bata, wala ang mga gamit. May iniwang sulat sa ibabaw ng baliktad na timba. Isang pirasong papel na galing sa notebook ng elementarya. Dante, umuwi na ako sa probinsya namin. Tinawagan ko si nanay. Galit sila. Pero tinanggap nila ako at ang apo nila dahil naaawa sila sa kalagayan ko. Nagsisi ako na sumama ako sa'yo. Akala ko Prince Charming ka. Yun pala, ikaw ang palaka. Huwag mo na kaming hanapin. Ayaw na kitang makita. Ayaw kong lumaki ang anak ko na katulad mo. Walang silbi at nananakit ang babae. Salamat sa leksyon. Ito ang pinakamahal na bagay na nakuha ko sa'yo, ang matuto. Sheila. Niloko ni Dante ang papel. Gusto niyang magwala pero wala siyang lakas. Nakaupo siya sa sahig, mag-isa. Walang kuryente, walang tubig, walang asawa, walang kabit. Higit sa lahat ay walang anak. Makalipas ang isang taon, isang maaliwalas na hapon sa Bonifacio Global City. Traffic ang mga sasakyan. Nakaupo si Dante sa gilid ng bangketa, malapit sa isang high-end mall. Mahaba na ang kanyang buhok at balbas. Ang suot niyang damit ay nangingitim na sa dumi. Namamalimos siya. Palimos po, kahit barya lang. Paos niyang sabi sa mga dumadaan. Ang mga tao ay umiiwas, diring-diri sa amoy niya. Huminto ang isang magarang itim na Mercedes-Benz sa tapat niya dahil sa red light. Bumaba ang bintana sa likod. Napatingin si Dante. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Patricia. Mas lalo itong gumanda, blooming, may kausap itong lalaki sa loob ng kotse. Isang disenteng lalaki na nakahawak sa kamay niya at pareho silang tumatawa. Masaya, tunay na masaya. Nagkatitigan sila. Napatigil si Patricia sa pagtawa. Tinitigan niya ang pulubing nasa bangketa. Nakilala niya ang mga mata. Ang mga matang dating puno ng yabang, ngayoy puno ng lumbay at pagkatalo. Akmang lalapit si Dante. Patricia. Pero nag-go na ang traffic light. Isinara ni Patricia ang bintana. Hindi siya nagpakita ng galit o ng tuwa. Tumingin lang siya ng diretsyo. Pagkatapos ay tumingin na ulit sa kanyang kasama. Iniwan niya ang nakaraan sa bangketa kung saan ito nararapat. Umandar ang sasakyan at naiwan si Dante sa usok ng tambutso. Pinanood ni Dante ang sasakyan hanggang sa mawala ito sa paningin. Doon sa gitna ng ingay ng syudad, tumulo ang huling luha ni Dante. Napagtanto niya ang katotohanan. Ang tunay na reyna, kapag nawala, ay hindi na babalik. At ang hari na walang imperyo ay isa lamang payaso. Yumuko si Dante, tinakpan ang muka ng maruruming palad, at naghintay ng barya mula sa mga taong mas mayaman pa sa kanya, sa puso at dignidad. At hanggang dito na lamang po, nagtatapos ang istorya ng Juana Tales. At sana po ay nabigyan kayo nito ng isang magandang aral. Please like, share, and subscribe. Click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.